Sabi nga po ng isang pilosopo, the moment that we were born, we are journeying towards death. We live to die. Pero yan po ang katotohanan na ayaw natin tanggapin. Yan ang realidad na ating iniiwasan. Kung meron tayong number one na takot dito sa buhay na ito po ang kamatayan. Ayaw natin magtapos ang lahat. Ayaw nating umalis o mawala ang ating mga minamahal. Yung nga pong isang kaibigan ko na nanay, dinala po niya dito sa parokya yung kanyang 5 years old na anak na babae. Kasi daw po, nagtatanong itong batang maliit sa kanya, "Mommy, will you die? What will happen to me when you die?" Sabi po sa akin ng nanay, "Father, tulungan mo ako. Ano sasabihin ko? Ang hirap naman sagutin itong tanong ng aking anak." Bakit po natatakot sa kamatayan itong maliit na bata? Sa napakamura niyang isip, naiisip na po niya ang katapusan. Kasi po, na-trauma yung bata. Dahil po, ang kwento, iniwan sila nung tatay niya. Iniwan sila mag-ina, pinagpalit sila sa ibang babae. At yun po yung tumatak sa isip ng bata. Yun yung palaging naaalala nitong kanyang anak. Kung umalis ang aking tatay, sabi po ng bata sa kanyang sarili, hindi malayo, aalis din pagdating ng panahon ang aking ina. Paano na lang ako? Totoo naman po ang concern nating lahat yan di po ba? Ano ang mangyayari sa atin sa katapusan? Kung mabalikan po natin ang Ebanghelyo, binigyan na tayo ng larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang itsura ng katapusan? Nakakatakot? Wala daw pong mananatili sa ating mga pinagpagura. Yung kamanghamanghang templo na puno ng mga dekorasyon at mamahaling bato, yan daw po ay mapupulbos. Babagsak daw po yan, sabi ng Panginoon. Magkakaroon din daw po ng mga gulo, gera at hidwaan. At tayo po mga nananampalataya sa Kanya ay pahihirapan daw po ng ibang tao. Pamumuhian tayo ng ating mga kapwa. Kaya nga, ang mas mahalagang tanong ay hindi yung kung ano ang mangyayari sa katapusan. Alam na natin sinabi ng Panginoon sa atin. Pero ang mas mahalagang tanong ito, paano natin haharapin ang katapusan? Ano ba ang magandang gawin bago ang ating kamatayan? 3 bagay po ang gusto kong maalaala nyo bago man yung katapusan, bago man dumating ang ating mga kamatayan. Number 1, huwag kang mag-alala. Huwag kang mabalisa. Do not be afraid. Amen? The Lord is reminding us, do not stress out. Easy ka lang. Chill ka lang. Sabihan nyo nga po yung mga katabi nyo, relax ka lang. Relax ka lang. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, kung nakakarinig kayo ng mga pag-aaklas, huwag kayong mababalisa. Dalawa lang naman po ang pwede nating pagpilian kapag mayroong mga pagbabago sa ating buhay. Una, pwede mong labanan ito. Pero pangalawa, pwede kang sumabay dito. Remember that when there are major changes in your life, when it seems you're experiencing the end, a transition in your life, first, you can react to it. But second, you can choose to participate with it. Isang dahilan po bakit stress na stress tayo ay dahil pilit nating nilalabanan yung mga bagay na hindi naman natin makontrol. Di po ba? Galit ka sa asawa mo kasi hindi ka na gusto. Meron ng ibang gusto. Ang tanong, makokontrol mo ba yung isip, yung puso ng iyong asawa? Di ba hindi? Naiinggit ka dyan sa iyong kapitbahay. Kasi mas mayaman siya, mas matagumpay siya kaysa sa iyo. Ang tanong, mapipigilan mo ba yung sipag, yung pagdidiskarte ng iyong kapitbahay? Di ba hindi? Naghihinakit ka sa Diyos. Bakit binigyan ka ng anak na may kapansanan? Nagagalit ka sa Panginoon kasi meron kang sakit, hindi ka gumagaling. Ang tanong, makakapili ka ba kung sinong gusto mong maging anak? Di ba hindi? Mapipili mo ba yung katawan na bibigay sa'yo ng Diyos? Di ba hindi? Tingnan niyo po mga kapatid, lahat na kinalulungkot natin madalas sa buhay ay nanggagaling sa ating pagnanais na mabago natin yung hindi natin mababago. You are stressed because you are obsessed trying to change what you cannot change. Think about that. You are unhappy because you're trying to control what you cannot control. Iba, nagagalit sa panahon. Bakit? Mapipili ba natin kung ano dapat ang panahon? Di ba hindi? Nagagalit tayo sa gobyerno. Opo, pero hindi mo naman makokontrol yung isip ng ibang tao. Kailangan nating maunawaan mga kapatid para hindi tayo may stress sa buhay. That if it is out of our hands, it should be out from our minds. Naalala niyo po? Tandaan niyo po yan. If it is out of our hands, it should be out from your minds. Alisin mo
sa isip mo kung alam mo, hindi mo naman talaga ito mahahawakan at mababago. Kapag pilit mong kinokontrol, yung hindi mo makontrol, mabibigo ka, mapapagod ka, at masasaktan ka lang. Di po ba? So, face each day as it comes. Live in the moment only. Yung paparating, wala pa eh. Di nga natin alam kung anong mangyayari bukas. Kahit na minsan meron kang plano bukas, di ba? Mabubulaga ka na lang. Tandaan niyo po, merong mga tao na kagabi may plano pero hindi sila nagising kaninang umaga. Merong mga tao kaninang umaga nagpaplano para ngayong gabi pero hindi sila nabuhay hanggang gabi. So, what you can do is to just focus on your present moment. Control what you can control. Tanggapin mo anuman ang mangyari at gawin mo yung makakaya mo sa tulong ng Diyos. Diyan ka magiging mas masaya, magiging mas payapa. Amen? But secondly, invest in the permanent. Sa paparating na katapusan, sa alam natin may kamatayan sa hinaharap, manatili ka pa rin sa nagtatagal. Tanong ko po ito sa inyo, mapipigilan niyo po ba yung paglaki ng inyong mga anak? Hindi po, no? Ang sarap po sana kung yung mga anak nyo hanggang ilang taon, baby pa rin. Hindi po ba? Ang sarap, no? Baby pa rin yung anak. Pero, imposible yun. Di po ba? Kapag nag-teenager na yung anak mo, patay ka. May sungay na yan. Lalaban na sa iyo, magre-rebelde na sa iyo yan. Isang paalaala po sa atin ito. Hindi natin mapipigilan ang pagbabago. Kasi umiikot ang mundo, umaandar ang oras. Hindi po ba? You cannot stop change. So the best thing that you can do is to embrace this change. Pero kung naghahanap ka ng hindi nagbabago, isa lang yan. Wala nang iba kung hindi ang ating Diyos. Amen? The only permanent thing in this world, the only thing that does not change is our God. Bakit ba madalas pinipili natin yung mga bagay na lumilipas? Ang pera, nadidepreciate yan. Ang damit, naluluma yan. Ang trabaho, napapalitan yan. Ang mga artista, nalalaos yan. Ang mga hari at mayayaman, mamamatay din yan. Tignan niyo po, alam niyo ba yung cellphone na 3210 ng Nokia? Napakatibay po yan. Hindi po ba? Kahit na mahulog po yan sa 2 palapag, gumagana pa rin. Nakakita nga po ako ng 3210 kahit na wala pong baterya, gumagana pa rin, sumisindi pa rin. Pero ngayon, ang tanong ko po, meron pa po ba kayo nakikitang 3210? Wala na, di po ba? Pagkatibay-tibay man, gustong-gusto yan ng mga tao, pero nawala na po sa merkado. Ano ibig sabihin? Lilipas din ang lahat. Kahit na ang mga pinakamagandang bagay, mawawala din yan. Hindi mananatili yan. Pero ang Diyos, pagkatapos ng lahat, siya lang ang mananatili sa ating buhay. Kaya bakit natin pilit na hinahabol yung mga bagay na nawawala? Bakit ba natin kinahihibangan yung mga lumilipas? Sira ang ulo mo kapag tumatakbo ka at pilit mong hinuhuli ang hangin. Hindi po ba? Pero matalino ka kapag nakakapit ka at nagpapakapit ka sa Diyos. Ang pinakasigurado dito sa mundo ay walang iba kung hindi ang Diyos. Mababasa natin sa Biblia yan, that God is the same yesterday, today, and forever. Sabi nga sa unang pagbasa, ang taong sumusunod sa Diyos ay kanyang ililigtas, pagagalingin, gamit ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga po mga kapatid, kung gusto mong maging mas masaya dito sa lumilipas, nagbabagong mundo, sana manatili ka sa Diyos na hindi nagbabago. Umpisahan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Third and last, live the most out of your life. Sa pangalawang pagbasa po, pinapaalala ni San Pablo na mamuhay pa rin tayong matuwid. Kasi po, nung unang panahon, nung nalaman ng mga tao na malapit ng muling pagbabalik ng Panginoon, matatapos na ang mundo. Anong nangyari dito sa mga Kristiyano? Tinamad sila. Ayaw na nilang magtrabaho. Iniisip nila, total matatapos na rin ang lahat. Bakit pa ako magpapagod? Bakit pa ako mag-e-effort? Bakit pa ako magpapawis? Kaya nga, wala na silang ginagawa, nakikialam pa sila dun sa trabaho, dun sa buhay ng iba. Naging pabigat sila. Kaya sabi po ni San Pablo, huwag pakainin yung hindi nagtatrabaho. Those who do not work should not eat. Mga kapatid, napakahalaga po ng buhay na ito. Kasi iisa lang siya, kasi lumilipas. Kung alam mo na mananatili ang buhay na ito,
Di ba madalas binapaniwala mo? Pero alam mo na ito ay sandali, maiksi, kakaiba, iisa. Pag alam mo na one of a kind at special, talagang aalagaan mo at iingatan mo. Hindi po ba? Pero yan ang nakakalungkot na kwento. Isa na lang ang buhay mo. Napakabilis na lang ng panahon mo dito sa mundo. Sinasayang mo pa ito. Amen? Even if you're coming close to death, please do not bury yourself while you are alive. Ang dami sa atin, ganyan. Walking dead. Buhay, pero sa kanilang kalooban, patay na. Tingnan niyo po yung mga bubuyog. Alam niyo po, 40 days lang yung buhay ng mga bees. Pero ang nakakamangha sa kanila, doon sa napakaiksing panahon, pupunta po yan, lilipad yan sa mga 1,000 na mga bulaklak para lang makagawa ng isang kutsyarang honey. Yun lang po ang nagagawa ng isang bubuyog. Isang patak, isang kutsaritang honey sa kanyang 40 days na buhay. Maaaring sa ating mga tao, mamaliitin natin yung nagagawa ng bubuyog. Pero para sa bubuyog, ang isang kutsyarang honey ay buong buhay na niya. Napakahalaga para sa kanya. My dear friends, in the end, it is not what we have collected that matters. It is what we have done with our limited life is what truly matters. If you want to beat death, don't try to live long, but live well. Yan lang po ang paraan para magtagumpay tayo at matalo natin ang kamatayan. Hindi ang mag-ipon na mag-ipon ng marami na gamit, hindi ang maging sikat, o hindi matatalo mong kamatayan kung nabubuhay kang mabuti, matuwid, sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Kasi wala pong makakaalala bandang huli kung ilang oras kang nagtrabaho. Pero matatandaan ng ibang tao, yung kung naglaan ka ng oras para sa kapwa mo. Wala din makakaalala bandang huli sa kung anong naging posisyon mo sa iyong trabaho. Pero matatandaan nila kung rumispeto ka ba sa ibang tao. Wala din makakaalala sa bahay na binili mo, sa tahanan na iyong pinatayo. Ang maaalala ng iba ay kung naramdaman nila na winelcome mo sila sa iyong tahanan. Wala din makakaalala sa sasakyan na iyong minamaneho. Pero matatandaan ng iba kung tumigil ka para tumulong sa pangangailangan ng iba. Mga kapatid, tandaan niyo po, naglalaho ang mga estado, pero nananatili ang presensya. Possessions will also be forgotten, but impact is felt. Sa huli, ang naalala ng tao ay kung sino ka, hindi kung ano ang meron ka. Huwag niyong kakalimutan yan. This is why you should live how you want, but remember, you will die. Love who you want, but remember, you will die. Do what you want, but remember, you will be judged by God. Live a life without regrets. Amen? Huwag kayong matatakot sa kamatayan, dahil ito ay parte ng buhay. Ang mga natatakot sa kamatayan sa katapusan, yung mga merong pinagsisisihan sa kanilang buhay, at yung mga natatakot na husgahan ng Diyos. Di po ba? Pero para maging mas masaya ang ating buhay, kailangan huwag nating kalimutan na palaging sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, kung ikaw ay nag-aalala at balisa dahil iniisip mo ang katapusan o kamatayan, tandaan mo lang ang tatlong paalaala ng Panginoon sa atin ngayon. Una, huwag mong kokontrolin ang mga bagay na hindi mo makontrol. Pero pangalawa, invest in the permanent. Manampalataya ka sa Diyos na hindi nagbabago, na palaging nananatili. At kahuli-hulihan, isabuhay mo ng lubos ang iyong buhay ngayon. Live the most out of this life. Mga kapatid, wala dapat tayong ikatakot. Bandang huli, dahil sa katapusan, merong isang mapagmahal na Diyos na naghihintay sa atin. Kung magtitiwala ka, kung tapat ka, at kung magtsatsaga ka, anong pangako niya? Isang buhay na puno, isang buhay magpa sa walang hanggan.